May mga rason talaga sa buhay na kung bakit nangyari yung mga nangyari sa pinagdaanan mo yung maliit ka pa hanggang naging adult ka na. Kasi na-realize ko nung lumalaki ako sa sobrang abuso na kabataan ko, dun una sa una kong kapatid na lagi akong binubugbog. Halos ang maalala ko lang talaga, sobrang bugbog sarado ako lagi. Kung hindi ako bugbog, lagi akong merong pasa sa singit kahit saan sa katawan ko na hindi nakikita ng mga tao. Ang na-realize ko talaga at the early age na yung tatlo talaga yung parang highlight na although nag-go through ako sa mga masasakit na bagay na yun na hindi ko i-wish yung mga batang maliliit ngayon na mag-go through with the same situation kasi sobrang sakit talaga. Pero ang number one talagang highlight na ano ba yan yung napag-aralan ko sa sobrang maaga kong yung isip na number one, hindi magsinungaling. Hindi magsinungaling. Kasi napansin ko nung binubugbog ako ng ate ko, talagang bugbuga, hindi ko nga maalala kung paano natapos yung mga bugbog. Hindi ko maalala kasi parang ganon, parang nagba-blackout ako kasi kahit maghirap na akong magsalita para magmakaawa lang na hintuan niya na dahil nakabasag lang ako ng baso, ganon. Hindi ko maalala kung paano tatapos. Pero na-realize ko na pagka nagsabi ako ng totoo kung anong nangyari, mas less yung pain sa katawan ko. So, mas less yung pain kaysa nung nagsinungaling ako. Nagsisinungaling kasi tayong bata tayo, nagsisinungaling tayo para lang makawala tayo sa punishment. Pero iba yung kapatid ko. Parang nakumpara ko yan sa sobrang aga talaga ng isip ko. Nakumpara ko yan. Pag nagsabi ako ng totoo, hindi, masakit pa rin, pero hindi kasing grabe ang bugbog na bibigay niya sa akin kumpara kung magsabi talaga ako ng totoo. So yun yung talagang na-realize ko sa kapatid ko. Ngayon na adult na kami, ako yung kapatid ko adult na din ako. I know better na today. Ang saksakan, alam mo yung mga taong ayaw kang magsinungaling, sila pa yung mga saksakan na sobrang puwera usog yung hilig nilang magsinungaling. So yung mga taong ayaw nila yung certain action sa ibang tao, yun ang mismo ang ginagawa nila. So, ayan yung una. Ang pangalawa, sa kaaga kong panahon na 11 years old ako, I made the big decision for myself. I made a big decision. So, sa aga ng 11 years old ko, natuto akong magdesisyon para sa sarili ko, para makawala ako sa sitwasyon na lagi akong bugbog. Panahon lang na hinihintuan ako ng ate ko na bugbugin ako is na may sakit ako. Kasi ang feeling ko talaga nun, hinihinto niya yung bugbog kasi baka mamatay ako, di ba? May sakit na nga ako, bugbugin pa ako. Kung mamatay ako, so ano pa, di ba? So anyway, so yun. So sa agang edad na yun, nagdesisyon ako, oo, sama ako kay Papa. Pupunta ako ng Cebu. So kahit unfortunate din yung na-experience ko doon, pero ang leksyon ko sa maagang edad na yan is natuto akong magdesisyon para sa sarili kong makawala sa sitwasyon na sobrang sakit, hirap ang pinagdaanan ko. Ang pangatlo, yung natuto talaga ako na yung sa aga ng edad na yon, sa 13 years old ako nung lumayas ako sa last episode ko, yung lumayas ako sa puder talaga ng ate ko. 13 years old ako, nagdesisyon ulit ako ng makabubuti sa feeling ko para sa sarili ko. Ang pangatlong leksyon kong
na talagang tumatak sa sarili ko is na ako lang ang magsasalba sa akin. No one will save me other than myself. No one will save me with the awful situation I've been through but myself. So yun, sa 13 anyos na yun, nagdesisyon ako, lalayas ako. So yun, yung tatlong mga bagay na yun, no, sobrang hanggang ngayon, dinadala-dala ko yan. So at my age, ngayon nagpa-practice na akong mag-receive ng mga blessings. Kasi ang hirap, pag dumaan ka sa mga sitwasyon na gano'n, ang hirap mag-receive ng anything from outside. Kasi pag ako nung maliit ako, pag nagre-receive ako, may punishment yan later. So ayun. So pero yan yung itong point ko sa video na to. Magsishare lang ako sa tatlong napakalaking leksyon na natutunan ko sa sobrang aga na edad ko nung panahon na yun. So, ayan. So, ayan lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. Kung sakaling nag-go through din kayo ng the same. So, hindi kayo nag-iisa. Kung nag-go through mo yan, kung nalagpasan mo yan, sobrang brave mo. Sobrang brave mo. Nakayanan mo yan. Andito ka pa. So, ayan. You know, so ayan, so sana nagustuhan niyo yung mga videos na nilalagay ko, yung mga episodes na pinaglalagay ko, yung story ng life ko. Kung hindi ka pa naka-follow, hit the follow button or share or comment or likes or reaction on this video. Magpapatuloy pa akong mag-release ng mga episodes kasi I think we're on episode 5, episode 5 na. So, ayan, ibang story naman yan, pero ito lang ang bibigay ko dito sa video na to. Thank you for listening, and I wish you nothing but the best, especially when you went through those pains. So, ayan. Thank you, and see you on the next one.